my beloved Boss Mike Cervera. Ayan, nagkagulo-gulo na mga kababayan ko. Pare-paras na silang magnanakaw, ano? O, yung mga nagsasabi nun na hindi daw sangkot si Martin Romualdez sa pagnanakaw. Ano masasabi nyo? Ha? O, kayo naman, wag nyo nang pangatwiranan. Kasi mga kababayan ko, yun talaga punta niyan. Oo. Yun talaga punta niyan. Pare-pares lang silang mga magnanakaw. Di ba ba? No sinasabi natin niya, marami pang mga cheche-boreche na ayaw maniwala eh. Oo, alam nyo mga kababayan ko, walang santo. Oo, walang santo. Lahat mga kababayan, marunong gumawa ng masama. Lahat mga kababayan, kahit anong dami ng pera pa niyan, mga kababayan, kapag nakakita na ng sandamakmak, mali-maleta na pera, abay magbabago na isip niyan. Di ba, mga kababayan ko? Hindi porke kakampi ni Pangulo, mga kababayan, gagawan pa rin natin ng katwiran, kahit pa alam natin yung katotohanan. Naku, mga kababayan ko pagka ganyan, wala na kayong pagkakaiba sa mga DDS. Kahit na nakikita na, kahit na may nagsasabi na, kahit na may nagpapatotoo na, sige, wala nang wala nang wala nang re-research. Basta hindi, sarado isip. Wala na mga kababayan, Tito Randy, Boss Mike, good PM. Late ako ako rin late ako. Mga kababayan ko, ayaw ko na maghatid ng pera sa Forbes Park. Di nga ho, isa lang ang nagsasabi. Marami sila mga kababayan. Dami. Oo. Yan, oo. Lumabas na nga ho, itong si Orly, mga kababayan, na sumisigaw at nagsasabi, mga kababayan, ay para daw sa bayan. Na dapat daw mga kababayan matigil na itong hindi niya akalain na pangungurakot pala. Minsan tanga rin to mga kababayan hindi niya alam na pangungurakot yun sa tagal niya nang ginagawa Wag nga kayo, wag nga kayo. Tigil niyo yung mga pagmamaang-maangan niyo. Ito na, mga kababayan. Papasukin na natin ito. Pasok. Orly Gutisa. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga... Pakinggan yung maigi itong nog-nog na to Ako po si Orly Gutisa. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street. So ibig sabihin kinukupitan ni Saldico si Romualdez, mga kababayan, nagkukupitan silang dalawa. Alam nyo, pagkapera talaga maraming sira dyan, mga kababayan. Oo. Lalong-lalo na yung kilala kong mataba. Oo. Siran-sira, mga kababayan. Tuloy. Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Eto si Kuya kasi, na pagka, alam mo, yung style mo, daily kayo mga kabay, siguro hindi rin sanay, yung style na palunok-lunok, nakala mo aligagan na hindi mo maintindihan kung ano yung sinasabi, mga kababayan, binabasa na nga, nagkakamali pa. Ewan ko, baka kinakabahan talaga siya, mga kababayan, yan ang nasisilip na mali sa'yo na parang nawawalan ka tuloy ng kredibilidad dahil dyan mga kababayan ko.
Sala, may sala mga kababayan. May ano sabit kumbaga no. May sabit itong nilabas nila na saksi. Oo. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Resident at sa mga 3 lugar kasi. Oo, sabi niya McKinley, kanina tapos bigla Forbes, 3 lugar kasi yan yung pinagdadalan. 3 lugar yung pinagdadalan netong si Nognog na to mga kababayan. 3. bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program. Nampating talaga, Marcoleta, yung bata mo Mukhang aral na aral Dahil alam ko po, nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. So yan nga mga kababayan, nilahad netong si Orly, Gutesa, Orly Gutesa, mga kababayan. Yung pong paghahatid nila ng pera, kwento niya yung kung paano kinakat ni Saldico yung para kay Speaker Martin, At hindi lang ho yun, pati ho yung si Eric Yap, Eric Go Yap ng ACT-CIS party list, mga kababayan. Ito, matagal na natin 'to sinasabi kasi. Matagal na 'to. Ewan ko kung natatandaan nyo, mga kababayan, na eto nga, di ba sangkot ang mga tulpo dyan sa ACT-CIS dahil nga ho yan ang party list ni Erwin Tulfo kaya naging kongresista yan Ano po? Kung alam nyo, na party list ni Erwin Tulfo. Kaya nga ako nagtataka mga kababayan nung nabanggit ni tong si Orly, yung party list na ACT-CIS at itong pagdadala ng limpak-limpak na salapi kay Martin Romualdez netong si Eric Yap, hindi ho nagtanong. Hindi man lang ho kumibo. Etong si Erwin Tulfo, vice chair siya dyan, mga kababayan. Hindi nyo ba napansin? Hindi nyo napansin kung bakit hindi na nagtanong? Parang bigla na lang natameme ho siguro, baka ho nag-ingat din, baka mamali Hindi natin wala, mga kababayan. Oo, bigla na lang ho na hindi na kumibo si Erwin Tulfo. Hindi nyo ba napansin yon, mga kababayan ko? Ito pa. Kami, ng mga kasama ko, mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines, huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Nako, naiiyak-iyak pa si Kuya, mga kababayan ko. Sige tuloy, para makatotohanan nga naman. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkos ang gusto ko lang, maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December... Ito naman si Alcantara, tuwan-tuwa ako, mga kababayan, namboboso pa Alcantara, ikaw na lang kaya bumasa. Nahihirapan si Kuya Nahihirapan siyang basahin yung kanyang mga sinasabi. Pero mo, sinumpaan mong salaysay yan. Tapos hindi mo man lang makabisado. Minsan, mali-mali rin itong mga style na ito, mga kababayan. Ito naman si Alcantara, panay ang boso, mga kababayan. Boso ng boso
Tawa ko ng tawa nung nakikita ko ng boboso to sa etong kanyang binabasa. 5, 2004, Mm. na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or Nako. AKB kay Congressman Saldico. Kasi mga kababayan empleyado mahirap naman sabihin din natin na talim kaso, talim ebidensya, talim witness, ganyan. Etong si Orly. Bakit uka nyo? Empleyado ni Saldico Di ba? Sinasabi mga kababayan na naging empleyado ni Saldico. Mahirap din basta-basta sabihin na eto walang alam. Ganon, ano? Eto na. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Nag-umpisa mag-duty. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC, sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Kita nyo, kinikwento nga na siya, mga kababayan, ay naka-duty. Kay Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Yan yung pera na mali-maleta ka mo. Mga kababayan, ang pinag-uusapan dito, pera mali-maleta. Hindi ho pinag-uusapan dito yung pera na galing sa wallet Kung hindi galing, mga kababayan, pag nagbilang ng pera, bubuksan yung maleta. Grabe, no? Tessa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Ayan. Napansin ni Marcoleta at sinusundan niya yung sinasabi mo at binabasa mo. Kung ano-ano kasi yung dinadagdag mo Dagdag bawas, ganun. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Tagabuhat lang daw siya, mga kababayan, ng maleta ng basura. Yung maleta ng basura, mga kababayan, ang laman ho pera. Imbis na pera, ginawang basura. Mga kababayan ko. Kasi madumi. Di ba? Galing sa madumi yung pera, mga kababayan no? Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Maleta na may lamang pera. Marami, mga kababayan. Yung isang maleta, mga kababayan, ay pwede nang manahimik. Manahimik tayo sa buong buhay natin. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Grabe, mga kababayan, no? Isang maleta humigit kumulang 48 million, mga kababayan. Isang maleta, 48 million, Sayang, Mabigyan man lang sana tayo ng isang maleta, mga kababayan. Nako, hayahay na, Hayahay na ho, mga kababayan, ng buhay, mga kababayan. Lunok! Uminom ka nga ng tubig. Bawat malita ay may push-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Yan, ipatawag yun. John Paul at yung Mark, mga kababayan, dapat talagang marinig din natin yung kanilang mga sasabihin. Dahil mga kababayan, ilang beses na hong nababanggit, maging si Bryce Hernandez, mga kababayan, at saka si Alcantara, nababanggit ho yung pangalan na binabanggit na Paul at saka Mark. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Nako. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Nako. Ayan, Mark at saka Paul, mga kababayan. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul.
Mm. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Naks. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. Nako, yan na mga kababayan. Eric Yap, mga kababayan. Eto ha, mga kababayan ha. Ano nyo to ha? Take note ninyo ha. Take note ninyo. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap. Grabe, Eric Yap, mga kababayan. Eto naman yan. Baka nakakalimutan nyo. Siyang gandikit ni Martin. Sino? Si Tulpo Erwin. Mga magkakaututan dila yan eh. Di po ba? Kaya nga ako kanina nagtataka, bakit hindi man lang tinanong ni Erwin Tulpo, ito, samantalang dinamay na yung kanyang party list, mga kababayan, na AXIS, kung saan etong si Eric Yap na i-issue rin sa mga kung ano-anong mga proyekto, mga kababayan, tulad ng rock netting, mga kababayan, tulad ng cat eye, tulad ng mga kung ano-anong mga proyekto na kinikik-back daw niya, di umano. Ang AXIS Party List. Nako, yan na. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni 46. So 46, mga kababayan. 46 na maleta. Ang dami, ano? 46 na maleta, mga kababayan. Tapos, kulang-kulang 50 million ang bawat laman. Ay, ang dami huno, mga kababayan, ha? Congressman Saldico sa Bali Verde 6. Nako. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. Nako. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Nako po. Binaba daw. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Oo nga, mamali-mali ka na eh. Ano ba talaga? Ikaw ba talaga may gawa niyan o gawa ni Marcoleta? Ha? Minsan ho kasi mga kababayan ko, yung mga ganyan na mga binabasa, gawa ho ng abogado eh. Oo eh. Maaaring may katotohanan yung sinasabi niya, pero ang problema kasi, yung pong gumawa ng script na yan, mga kababayan, ha? Huwag kang magmadali. Nagagalit si Bulldog sa'yo eh. Ha? Nagmamadali ka kasi. Hindi sanay. Oo, hindi sanay, mga kababayan. Hindi sanay kaya ganyan. Madali. naputol na. Naputol na raw. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Ulitin mo yung paragraph 20. Naiinis na yan. Hindi ko makita na. Hindi daw makita, Marcoleta. Ikaw na lumapit sa kanya. Tulungan mo na. Mabibisto na kayo. Putol na siya. Ayan na. Kamot na ang ulo, mga kababayan. Kamot na. Kumamot na ang ulo. Yan, Marcoleta, binigay na. Ito ano kasi ang tanong ng iba. Ano ang pagkakaiba ng binabasa niya sa hawak na papeles, dokumento ni Marcoleta, mga kababayan? Ano bang pagkakaiba nila? May pagkakaiba ba? Para ho kasing mga kababayan, wala naman. Pero bakit ganun? Parang parang may something din mga kababayan. Parang natatawa tuloy si Alcantara, mga kababayan natatawa si Alcantara, At least kahit na mga kababayan kahit na anong problema yung nararanasan nila ngayon sa pamilya nila, sa buhay nila, nagagawa pa nilang ngumiti, mga kababayan? Nagagawa pa ni Alcantara ngumiti.
Yan na. Si Ping Lacson natatawa na. Ano ba talaga yan? Ayusin mo daw muna. Sabi ni Ping Lacson, oy, ano ba yung pinapabasa mo dyan sa witness mo? Ayusin mo. Maraming camera na nakatingin, ano? Pagkatapos, Ayun na. mabilang ang sinasakay Ayan na mga kababayan. Matapos daw mabilang ang laman ng maleta. namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura Nako. at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa Nako. nasabing lugar. Grabe mga kababayan, 56th floor mga kababayan penthouse yun. Oo. Parang yung penthouse ko dyan mga kababayan sa may Oo, di ba? Sabi ko sa inyo, nandyan ba si Jojo Villanueva? Oo. Yun po yung tumulong sa akin dun sa penthouse dyan sa may Espanya, mga kababayan ko. Ganun ho Maganda ho sa penthouse mga kababayan. Oo. Abay lahat nando dun na. Tsaka sariling-sarili mo na lahat mga kababayan no? Kung saan siya nakatira. Nako. Sarap no? Sarap ng buhay ni Saldico. Pa-penthouse lang. Tapos habang nando dun ka sa taas, biglang darating mga kababayan na sandamakmak na pera, At hindi mo na alam kung paano bibilangin pa. Biruin nyo yun mga kababayan ko, sa dami ng pera, hindi mo na alam kung paano bibilangin mga kababayan, Grabe, eto na. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Magkano na lang? Ibababa lamang namin ay 35 malita para Ako, nawala na ho yung 11 na maleta. Mukhang na-kickback na mga kababayan, Mukhang na-kickback na. Sabi ni Twinkle Star, Boss Mike, andito sa Spain si Saldico. Anong ginagawa sa Spain? Oo, sa Spain, Hindi naman din ganun kaganda dyan sa Spain. deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Ang hirap mo magsalita, kuya. Oo, ewan ko. Mas magaling pa sa iyo si Charis sa bukayong magsalita Oo, di ba? Boss Mike, this is absorb. I have no words and disgusted. Sabi to all this lahat naman Oo. Alam mo nung panahon ni Digong, yung mga mabubuti pinaparusahan, yung mga walang yun ang nabibigyan ng kapaboran. Tandaan mo yan. Tuloy, eto na. Humigit kumulang 3 bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Alak ka. Parang hirap na hirap ka magsalita Sa totoo lang. Parang hirap na hirap magsalita Kaya hindi ko kayo masisisi na pagdududahan nyo tong ganitong itsura, mga kababayan. 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez. Uminom ka nga muna ng tubig, dila ka ng dila Mamay, hilahin ni Marcoleta yung dila mo, buti hindi mo katabi si Jinggoy Estrada. Kung katabi mo si Jinggoy, baka sinuso na yung dila mo na yan. Dila ka ng dila Sa bahay ni Congressman Saldico, dahil iba-iba kaming mga naka-detailed na close-in, back-up, at advance party na nagkakaroon ng rotation. Nako. Sa huli, ako po ay nagnanais na protection program. pa sa ilalim sa Witness Protection Program. Nako! Dahil alam ko po, nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito.
Sa Diyos ko naman, ikaw na. Tapos hindi ka naman na nung huli mga kababayan, nung huli, kasi tinapos ko yan. Mga kababayan, bigla hindi na raw niya kailangan ng bodyguard eh. Akala ko ba kailangan mo ng proteksyon? Tapos nung bibigyan ka na ng bodyguard at magbabantay sa'yo, bigla kang tumanggi. Ano ba talaga? Kalokohan mo rin eh. totohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit. At kita mo, di ba? Sabi niya, ayaw niya ng bodyguard. Bakit? Kanina, ngayon, sinasabi niya, kailangan mo ng proteksyon. Tapos nung tapos na at bibigyan ka na nga ng bodyguard, biglang tumanggi ka, umayaw ka. Ano ba talaga? Ito na mga itsura. Oy, Marcoleta, next time nga, wag ganitong itsura yung kukunin nyo. Kasi nakakaduda talaga eh. Gusto ko man maniwala sa'yo. Kaya lang etong ganitong itsura, parang ang hirap paniwalaan, sige tuloy. Ako dito sa kwento mo. Ayan na, nalito na tuloy si Tito Soto, mga kababayan, sa kwento netong si Orly. Nalito lang na kami na dito sa kwento mo. Na ano? Can you give the details nung sinasabi mong delivery between Eric Yap and Saldico? Sino nag-deliver sa kung kanino? Nako, yan na. Nagtanong na si Tito Soto, mga kababayan. Sino ba yan? Si Eric Yap na yan. Grabe, no? Ang pera, hindi na mabilang nila, no? Nung part of December, sir, ng 2024, doon ko po na aktuhan si Congressman Yap na siya mismo ang nag-deliver doon sa Valle Verde 6 ng 46 na maleta na naglalaman ng yung level kasi ng maleta may nakalagay na post 8, may nakasulat na 48 siya. Pagkatapos nung binuhat na namin yung maleta na yon, inilagay doon sa bahay, binubuksan ni Paul yun, saka binibilang. Kaya na-notice ko na Okay. Sabi mo galing kay Eric Yap? yes, Your Honor. Galing kay Eric Yap. Michael Villamin, Galing kay Eric Yap yung sandamakmak na pera. 46 na maleta. Na punong-puno ng maleta ng pera, From one congressman to another. Saan nyo kinuha kay Eric Yap yung 46 na maleta? Dineliver lang niya po, sagkita lang po kami doon sa sa Valle Verde 6. Dinala niya lang yung mga maleta na yun doon sa Valle Verde 6 during the time. Tapos kayo ang nag-deliver sa... Nung inilipat po namin sa sakyan, dinala na namin sa Horizon yung mga maleta na yun. Yun yung... Villarin, Villarin. Sorry naman, Ayan, eto nga yung pa-transfer ng mga sasakyan nila, yung pong mga pera. Tapos kung saan-saan dinadala, hindi sa isang lugar, maraming lugar kung saan dinadala yung pera. 46 na sinasabi mo. Yes, Your Honor. Okay. Ngayon, mga kababayan ko, tingin nyo, tanong ko sa inyo, Tanong ko po sa inyo, mga kababayan ko, kayo ba'y naniniwala dyan sa witness na yan? Kasi mga kababayan, mukhang kasing tumutugma din yung iba sa sinasabi netong si Henry Alcantara at saka si Bryce Hernandez mga kababayan Our beloved Boss Mike,